Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat. Mga kapwa ko pusong nagmamahal. Muli, ito si Elsa ng inyong tinig ng pag-ibig. Handang samahan kayo sa isang kwentong magpapaalala sa atin ng tibay at tapang ng isang babae. Paano kung ang mismong mga kamay na nangakong poprotekta sa'yo, ang siya palang magtutulak sa'yo sa bangin ng kamatayan? At paano kung ang tanging magliligtas sa'yo ay ang pag-ibig na minsan mo nang tinalikuran? Ang nakabibinging tunog ng kumakaskas na gulong sa semento, ang huling narinig ni Tess. Isang malakas na pag-uga, isang marahas na pagtulak. Ang mundo ay umikot, isang nakahihilong pagsasayaw ng mga ilaw mula sa kalsada at ng nagkabasag-basag na salamin ng bintana. Parang pinungulan ng bituin ang mga bubog na lumipad sa paligid niya, ngunit sa halip na ganda, dala nito ay panganib. Ang una niyang naisip, ang bata. Kusang gumalaw ang kanyang kamay, yumakap sa kanyang sinapupunan na para bang isa itong kalasag. Ang tanging hiling nung kanyang puso sa sandaling iyon ay ang kaligtasan ng buhay na dinadala niya. Isang alaala ang mabilis na pumasok sa kanyang isip. Ang mainit na tinig ni Dominic ilang oras lang ang nakalipas, bumubulong sa kanyang tainga habang magkayakap sila sa kanilang kama. Pangako, Tess, habang buhay kitang aalagaan, kayo nang magiging anak natin. Ngunit ang init ng yakap niya ay napalitan ng matalim na lamig ng bakal na yumuyupi sa paligid niya. Ang bango ng kanyang pabango ay napalitan ng amoy ng nasusunog na goma at ng tila kalawang na amoy ng sarili niyang dugo. Ang pangako, nabasag, kasabay ng pagbasag ng mga salamin. Ang huling naramdaman niya ay ang pagtama ng kanyang ulo sa isang bagay na matigas. At pagkatapos, dilim. Bakit, Dominic? Bakit? At pagkatapos ng dilim, ay puti. Isang nakasisilaw na puti. Dahan-dahang iminulat ni Tess ang kanyang mga mata. Mabibigat ang kanyang talukap. Tila may nakadagang kung ano. May mahinang tunog siyang naririnig. Isang paulit-ulit na bip, bip, bip. Amoy gamot. Amoy alcohol. Nasaan ako? Sinubukan niyang gumalaw, ngunit tila may mga karayom na tumusok sa buo niyang katawan. May isang anino sa gilid ng kanyang paningin. Isang anino na dahan-dahang lumilinaw habang ang kanyang paningin ay nagbabalik. Isang lalaki. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang mga siko nito ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang mga kamay ay magkasalikop na tila nananalangin. Nang maramdaman nitong gising na siya, marahan itong nag-angat ng tingin. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ngunit mayroon ding kislap nang hindi maipaliwanag na ginhawa. May mga guhit ng pag-aalala sa noon nito. Pamilyar ba ang mukhang ito? Tila may sinasabi ang kanyang puso, ngunit sarado ang kanyang isipan. Isang malaking espasyo, walang laman. Tess! Sabi ng lalaki, ang boses ay malumanay at halos pabulong. Salamat sa Diyos. Ligtas ka. Idinilat niya ang kanyang mga bibig para magsalita, ngunit walang tinig na lumabas. Tanging isang tuyong pakiramdam sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang iniabot ng lalaki ang kamay nito upang hawakan ang kanyang kamay na nakapatong sa kumot. Ngunit sa pagdampi ng balat nila, isang kuryente ng takot ang gumapang sa buong katawan ni Tess. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, ang mga matay ng lalaki sa pagkalito at pagkatakot. Sino ang lalaking ito? Bakit siya narito? Anong nangyari? Napansin ng lalaki ang kanyang reaksyon. Kitang-kita ang sakit sa mga mata nito. Tess, ako to, sabi niya. May pilit na ngiti. Ako to, si Joaquin. Pinakatitigan siya ni Tess, Joaquin. Ang pangalan ay walang anumang ibig sabihin sa kanya. Ito ay isang tunog lamang, walang alaala, walang emosyon na nakakabit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkalito at ang pagnanais na itulak palayo ang estrangherong ito. Tumingin siya diretso sa mga mata nito. Ang kanyang boses ay malamig,
at walang bakas ng kahit anong damdamin. Sino ka? Ang tanong na yon, isang simpleng sino ka, ay tumusok sa puso ni Joaquin na parang isang matalim na kutsilyo. Ang babaeng minahal niya ng higit sa sarili niya, ang babaeng ipinaglaban niya at sa huli binitawan para sa sarili nitong kaligayahan, ay nakatingin ngayon sa kanya na para bang isa siyang ganap na estranghero. Ngunit tinago niya ang sakit. Hindi ito ang oras para sa sarili niyang damdamin. Ang mahalaga ay si Tess. Ako si Joaquin. Ulit niya. Dahan-dahan, na tila kinakausap ang isang batang natatakot. Kaibigan mo ako, Tess. Nandito ako para tulungan ka. Sinubukan ni Tess na umupo. Ngunit isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang tagiliran hanggang sa kanyang ulo. Kaya napahiga siyang muli, napapangiwi sa sakit. Sa sandaling iyon, isang doktor at 2 nurse ang pumasok sa kwarto. "Oh, Villanueva, butit gising na ang pasyente," sabi ng doktor habang tinitingnan ang mga vital signs ni Tess sa monitor. "Mrs. Vergara, ako po si Dr. Santos. Nasa ospital po kayo. Naaksidente po ang sinasakyan ninyo." Vergara, isa na namang pangalan na walang kahulugan para kay Tess. Tumingin siya sa doktor. Pagkatapos ay kay Joaquin, ang kanyang mga matay puno ng mga tanong na hindi niya kayang bigkasin. "Doc, she doesn't remember me," mahinang sabi ni Joaquin. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "She asked who I was." Tumingin ang doktor kay Tess nang may professional na simpatya. "Temporary amnesia," paliwanag nito. "Normal yan sa mga kaso ng matinding head trauma. Maaring bumalik ang kanyang alaala paglipas ng ilang araw, linggo, o mas matagal pa. Huwag natin siyang pilitin. Ang importante, ligtas siya at ang baby." Baby? Napahawak si Tess sa kanyang tiyan. May umbok doon. Isang buhay. Sa gitna ng kawalan, iyon ang tanging bagay na naramdaman niyang totoo. May anak siya. Isang matinis na tunog ng takong ang narinig mula sa labas ng pinto bago ito bumukas nang walang katok-katok. Pumasok ang isang matandang babae, may edad na ngunit bakas pa rin ang ganda at awtoridad sa tindig. Nakasuot ito ng mamahaling bestida at ang bawat alahas sa katawan niya ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Sa likod niya ay isang mas batang babae, maganda at balingkinitan, na mayroong matamis na ngiti ngunit malamig na mga mata. "Nasaan ang anak ko? Nasaan si Dominic?" Ang matinis na tanong ng matandang babae, hindi man lang tumitingin kay Tess. Ang tingin niya ay nakapako kay Joaquin. "Doña Eleanor," magalang na bati ni Joaquin, ngunit may diin sa kanyang boses. Si Tess ang naaksidente, siya ang nasa panganib. Doon lang tila napansin ni Doña Eleanor ang nakahigang si Tess. Lumapit ito sa kama, ang mukha ay walang emosyon. "Kumusta ka, Hija?" tanong nito. Ang tono ay formal at walang bahid ng tunay na pag-aalala. Kasunod niya ang mas batang babae. "Tess, oh my God! We were so worried," sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit para kay Tess, ito'y tunog ng isang pekeng kampana. "When we heard about the accident, grabe, I prayed so hard for you and the baby." Sa paglapit ng 2 babae, isang hindi maipaliwanag na kaba ang naramdaman ni Tess. Isang lamig na gumapang sa kanyang batok. Kusang umuurong ang kanyang katawan palayo sa kanila, papalapit sa pader. Isang instinct, isang babala mula sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na natutulog ngunit hindi patay. Napansin ni Joaquin ang reaksyon ni Tess. Agad siyang tumayo sa pagitan ng mga babae at ng kama. "Maybe we should let her rest," mahinahon, ngunit matatag niyang sabi. "The doctor said, hindi siya pwedeng ma-stress." Tumaas ang kilay ni Doña Eleanor. "At sino ka para magsabi niyan? Manugang ko siya. Karapatan kong malaman ang kalagayan niya." "I'm her friend," simpleng sagot ni Joaquin. "Oh, right. The old friend," sabi naman ng kasama ni Doña Eleanor.
si Ariana. Tumingin ito kay Tess. Pagkatapos ay kay Joaquin. At may isang mapanuyang ngiti na sumilay sa labi nito bago ito mabilis na nagtago sa likod ng isang maskara ng pag-aalala. Tumingin ito sa kamay ni Tess, particular sa wedding ring na suot niya, at ang ngiti nito ay bahagyang kumupas. Hindi ito napansin ng iba, pero nakita ito ni Joaquin. Kailangan na naming umalis, sabi ni Doña Eleanor, tila biglang nawalan ng interes. May mga importante pa kaming aasikasuhin. Babalitaan na lang namin si Dominic. Ariana, tara na. Umalis sila na kasing bilis ng kanilang pagdating. Nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan at ng amoy ng mamahaling pabango. Naiwan si Tess na nanginginig. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Tumingin siya kay Joaquin. Ang mukha nito, ang tanging nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting kapanatagan sa loob ng kwartong yon. Ayokong makita sila ulit. Halos pabulong niyang sabi. Tumango si Joaquin, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, Tess, sabi niya. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Aalis tayo dito. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan ka magiging ligtas. Habang inaayos niya ang kumot ni Tess, nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito at ang mga salitang nabasa niya ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ilayo mo siya sa kanila. Papatayin nila siya ulit. Ang mga salita sa text message ay umalingaw-ngaw sa isip ni Joaquin na parang isang sirena ng ambulansya. Isang hindi mapagkamali ang babala ng panganib. Papatayin nila siya ulit. Hindi na ito isang simpleng hinala. Ito ay isang kumpirmasyon mula sa isang taong nasa loob, isang taong nakakaalam. Wala ng oras na dapat sayangin. Gamit ang kanyang koneksyon at kaunting pakiusap sa mga kaibigang doktor, mabilis na naproseso ni Joaquin ang pag-discharge ni Tess. Nag-iwan siya ng maling impormasyon sa ospital, isang pekeng address sa probinsya ng Laguna, para lituhin ang sinumang susubok na hanapin sila. Ang biyahe ay tahimik. Nakasandal si Tess sa bintana ng kotse. Ang mga matay nakatingin sa labas, ngunit walang tunay na nakikita. Ang pamilyar na tanawin ng Maynila ay tila mga banyagang larawan sa kanya. Bawat busina, bawat matulin na sasakyan ay nagdudulot ng bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay. Si Joaquin naman ay panay ang sulyap sa rearview mirror. Tinitiyak na walang sumusunod sa kanila. Ang bawat kilometrong nilalayo nila sa syudad ay tila 1 kilometrong paghinga para sa kanya. Pagkatapos ng halos 2 oras na biyahe, lumiko sila sa isang masikip na kalsada na napapalibutan ng malalaking puno ng mangga at akasya. Ang hangin ay naging mas presko, amoy ng lupa at mga halaman. Huminto sila sa harap ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento. May malawak na hardin na puno ng mga gumamela at sampagwita. Ito ang bahay kung saan lumaki si Tess. Pagbaba nila ng sasakyan, isang maliit at may edad ng babae na may buhok na kulay pilak ang lumabas mula sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay at puno ng pagmamahal. Joaquin, anak, salamat sa Diyos at nakarating kayo. Bati nito bago napatingin kay Tess. Tess, hiya! Ang nangiti ng matanda ay biglang napalitan ng pag-aalala nang makita niya ang itsura ni Tess, ang pasa sa kanyang noo, ang benda sa braso, at higit sa lahat, ang kawalan sa kanyang mga mata. Sino po siya? Mahinang tanong ni Tess kay Joaquin. Para namang sinaksak ang puso ng matanda. Diyos ko, anong nangyari sa alaga ko? Aling Nita, sa loob po tayo mag-usap, sabi ni Joaquin, habang marahang inaalalayan si Tess papasok ng bahay. Ang loob ng bahay ay simple at malinis. Amoy ng bagong walis na sahig at ng nilulutong pagkain. May mga lumang litrato na nakasabit sa dingding. Isang batang Tess,
na may malaking ngiti. Isang teenager na Tess kasama ang kanyang mga magulang. Tinitigan ni Tess ang mga larawan. Sinusubukang humanap ng kahit anong koneksyon, ngunit wala. Ikinuwento ni Joaquin kay Aling Nita ang lahat ng nangyari. Ang aksidente, ang amnesia, ang pagdating ng mga Bergara, at ang misteryosong text message. Habang nakikinig, hindi napigilan ni Aling Nita na maiyak. Siya ang nag-alaga kay Tess mula pagkabata, lalo na nang pumanaw ang mga magulang nito. Para sa kanya, si Tess ay hindi lang alaga, kundi tunay na anak. Matagal na akong walang tiwala sa mga Bergara na yan, humihikbing sabi ni Aling Nita. Lalo na sa Ariana na yan, masyadong madikit kay Dominic, kahit noong una pa lang, isang ahas. Inihatid ni Aling Nita si Tess sa kanyang dating kwarto. Simple lang ang silid. May isang kama na gawa sa nara at isang bintanang nakatanaw sa hardin. Ang lahat ay nasa ayos, na para bang naghihintay lang sa kanyang pagbabalik. Magpahinga ka muna, Hija. Malamig na sabi ni Aling Nita, inaayos ang unan sa likod ni Tess. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito. Walang sino mang mananakit sa'yo habang nandito si Nanay Nita mo. May kung anong init na gumapang sa puso ni Tess sa narinig. Nanay Nita. Inulit niya ang pangalan at sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang bahagyang kislap ng pagiging pamilyar. Iniwan muna siya ni Aling Nita para magpahinga. Nahiga si Tess sa kama, niyakap ang isang unan. Sa kabila ng pagod, hindi siya makatulog. Ang isip niya ay isang blankong papel na gustong-gusto na niyang sulatan. Maya-maya, pumasok si Aling Nita na may dalang isang mangkok ng mainit na sinigang na hipon. Ito ang paborito mo noon, sabi ng matanda. Umupo sa gilid ng kama. Kahit anong problema mo, basta makakain ka nito, gumaganda ang pakiramdam mo. Kinuha ni Tess ang kutsara at dahan-dahang humigop ng sabaw. Ang asim at linamnam ay kumalat sa kanyang bibig. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya maalala. Pero ang lasa ay parang isang yakap mula sa isang panahong nakalimutan na niya. Masarap, sabi niya. Ang boses ay mahina. Ngumiti si Aling Nita, may mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Salamat sa Diyos, bulong niya. Nang gabing iyon, habang nagliligpit ng mga gamit sa dating cabinet ni Tess, may nakitang isang lumang kahon, si Aling Nita. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga tuyong bulaklak at isang tumpok ng mga liham na nakatali ng isang asul na ribbon. Mga sulat kamay. Mga liham galing kay Joaquin para kay Tess noong mga panahong puno pa ng pangako at pangarap ang kanilang pag-iibigan. Pinag-isipan ni Aling Nita kung dapat ba niyang ibigay ito kay Tess. Makakatulong kaya ito o lalo lang makakagulo? Isinara niyang muli ang kahon, nagpa siyang itago muna ito. Hating gabi na. Mahimbing na ang tulog ni Joaquin at Aling Nita. Ngunit si Tess ay hindi mapakali. Sa kanyang panaginip, nasa loob siya ng isang madilim na kotse. Umuulan ng malakas. May kausap siya sa telepono. Isang lalaki. Hindi niya makita ang mukha, pero naririnig niya ang boses nito, malamig at walang emosyon. Bigla, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang mga mata. Ang tunog ng bakal, ang pag-uga, at isang pangalan. Isang pangalan ang paulit-ulit na sinisigaw ng kanyang isip. Napabalikwas ng bangon si Tess. Habol ang kanyang hininga. Ang buong katawan ay basang-basa ng pawis. Nanginginig siya sa takot. Isang takot na hindi niya maintindihan ang pinanggagalingan. Sino ang lalaking iyon? Ano ang sinasabi niya? At bakit ang pangalang sumisigaw sa kanyang isip ay nagdudulot ng ganitong uri ng lagim? Dominic! Ang pangalang Dominic ay naiwang nakalutang sa hangin ng madaling araw, isang multo na nag-iwan ng matinding lamig sa puso ni Tess. Sino siya?
Asawa? Kaibigan? Kaaway? Bakit sa tuwing binibigkas ng kanyang isip ang pangalang iyon, ang kasunod ay isang bugso ng takot at pagtataksil? Hindi na siya nakatulog pang muli. Hinintay na lamang niya ang pagsikat ng araw habang nakayakap sa kanyang mga tuhod. Sinusubukang intindihin ang mga pira-pirasong imahe mula sa kanyang panaginip. Kinaumagahan, naabutan siya ni Aling Nita na nakaupo sa tabi ng bintana, maputla at malalim ang iniisip. "Hindi ka ba nakatulog ng maayos, Hija?" Tanong nito, puno ng pag-aalala, habang inilalapag ang isang tasang mainit na tsokolate sa maliit na mesa. Umiling lang si Tess. May napanaginipan po ako, Nanay Nita," sabi niya. Ang boses ay nanginginig pa rin. Isang pangalan, Dominic. Nakita ni Tess ang pagbabago sa mukha ni Aling Nita. Isang mabilis na pagdaan ng galit at awa. Ngunit agad din itong ngumiti ng pilit. "Huwag mo na munang isipin yan, anak. Baka kung ano lang yan. Uminom ka muna nito." Alam ni Tess na may itinatago si Aling Nita, pero hindi na siya nagpumilit. Pagod na siyang magtanong. Pagod na siyang malito. Maya-maya, dumating si Joaquin, dala-dala ang ilang paper bags. "Good morning." Bati niya, may pilit ng ngiti. Kitang-kita rin sa mukha niya ang pagod, halatang hindi rin ito nakatulog ng maayos. "Nag-aalala ako, kaya dumaan ako bago pumasok sa trabaho. Nagdala ako ng ilang gamit, para sa'yo at para sa baby." Inilapag niya ang mga paper bags sa kama. Sa loob, may mga damit pambuntis, bitamina, at ilang maliliit na gamit para sa sanggol. Isang pares ng medyas, na kasing liit ng kanyang hinlalaki, isang maliit na bonet. Kinuha ni Tess ang isang pares ng medyas. Napakaliit, napakalambot. Ang ideya na may isang maliit na nilalang na nabubuo sa loob niya ay parehong nakakamangha at nakakatakot. Ito lang ang totoo. Ito lang ang sa kanya. "Salamat, Joaquin," sabi niya. Sa unang pagkakataon, may sinseridad sa kanyang boses. Umupo si Joaquin sa silyang kaharap niya. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan. May gusto akong itanong," basag ni Tess sa katahimikan. "Tungkol sa nakaraan, tungkol sa akin. Sino ba talaga ako, Joaquin?" Bumuntong hininga si Joaquin, tila pinipili ng mabuti ang kanyang mga salita. "Mabuti kang tao, Tess. Matalino, masipag, mapagmahal sa pamilya. Hindi yan ang ibig kong sabihin," putol ni Tess. "Sino ka sa buhay ko? Sino si Dominic? Bakit ako na-aksidente?" Nakatitig lang si Joaquin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Handa na sana siyang magsalita. Handa nang sabihin ang kahit kapirasong katotohanan na kaya niyang ibigay, nang biglang napahawak si Tess sa kanyang tiyan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang kakaibang pakiramdam, isang paggalaw, isang mahinang pag-unday mula sa loob. "Ano yon?" Gulat niyang tanong. Ang lahat ng pagkalito ay napalitan ng pagkamangha. At naramdaman niya ulit ito. Mas malakas ngayon. Isang maliit na sipa. Isang maliit na pitik. Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tess. Isang ngiti na tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang unang tunay na ngiti mula nang magising siya. Ang lahat ng takot, lahat ng pagdududa, lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila biglang naglaho sa isang iglap. Pinalitan ito ng isang damdamin na mas malakas, mas dalisay. Pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng alaala. Sa isang iglap, nagbago ang lahat para kay Tess. Hindi na mahalaga kung sino siya noon. Ang mahalaga ay kung sino siya ngayon. Isang ina. At ang nilalang sa loob ng kanyang sinapupunan. Kailangan siya nito. Kailangan nitong maging malakas. Kailangan nitong mabuhay. Gumalaw siya. Bulong niya. Ang mga matay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Tumingin siya kay Joaquin
Ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Gumalaw ang anak ko. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kamay ni Joaquin at inilagay ito sa kanyang tiyan. Dito, hintayin mo. Naramdaman ni Joaquin ang init ng balat ni Tess at pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman din niya ito. Ang mahinang pagpitik ng buhay, isang koneksyon, isang pangako. Nagkatinginan sila at sa sandaling iyon, walang awkwardness, walang nakaraan, walang kasinungalingan. Tanging 2 taong nagbabahagi sa isang milagro. Ngumiti si Tess sa kanya at sa pagkakataong ito, ang nangiti niya ay may kasama ng determinasyon. Kailangan kong makaalala, Joaquin, sabi niya. Ang boses ay matatag na ngayon, hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Kailangan kong malaman ang lahat. Samantala, sa kusina, nag-aalala si Aling Nita. Alam niyang hindi niya maitatago ang katotohanan ng matagal. Nagpasya siyang ayusin ang mga gamit na nakuha mula sa wreck site. Nagbabaka sakaling may makita siyang kahit anong makakatulong. Binuksan niya ang isang itim na garbage bag na naglalaman ng mga personal na gamit ni Tess. Isang sirang pitaka, basag na cellphone, ilang papel na nabasa. Habang kinakalkal niya ang mga ito, may nahulog na isang bagay sa sahig. Isang bagay na kumislap sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Isang metal na bagay. Pinulot niya ito. Isa itong eleganteng alpiler, isang pilak na hairpin na may disenyong bulaklak at maliliit na kumikinang na bato. Maganda. Mamahalin. Ngunit kumunot ang noo ni Aling Nita. Pamilyar ang alpiler na ito. Alam niyang hindi ito kay Tess. Mahilig si Tess sa mga simpleng bagay. Tinitigan niya itong mabuti at may nakita siyang isang maliit na letra na nakaukit malapit sa dulo. Isang letrang A. Ariana, bulong ni Aling Nita sa sarili, habang isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanyang puso. Nanay Nita, ano po iyan? Ang boses ni Tess ay nagmula sa likuran ni Aling Nita, dahilan para mapatalon ito sa gulat. Mabilis niyang itinago ang alpiler sa kanyang bulsa, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ito ni Tess. Wala ito, Hija. Nauutal na sabi ni Aling Nita. Pilit nang ngumingiti. Isang piraso lang ng basura mula sa kotse mo. Ngunit ang mga mata ni Tess ay nakapako sa kamay ni Aling Nita na nakakuyumpok mo. Patingin po, sabi niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na hindi matatanggihan. Walang nagawa si Aling Nita, kundi dahan-dahang iabot ang alpiler. Sa sandaling dumampi ang malamig na metal sa palad ni Tess, isang malakas na pagyanig ang naramdaman niya, na tila isang kidlat na gumuhit mula sa kanyang kamay hanggang sa kaibuturan ng kanyang isipan. Ang alpiler. Biglang, ang blangkong papel sa kanyang utak ay nagsimulang magkasulat. Mabilis, marahas, isang imahe. Si Ariana, tumatawa habang isinusuot ang eksaktong alpiler na ito sa kanyang buhok. Bagay ba, Tess? Regalo sa akin ni Dom. Limited edition daw. Ang boses niya ay matamis, ngunit may isang matalim na kislap sa kanyang mga mata. Napahawak si Tess sa kanyang ulo. Isang matinding sakit ang biglang kumirot. Hija, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Aling Nita. Hinawakan siya sa braso. Ngunit hindi na siya narinig ni Tess. Ang mga pader ng kanyang kwarto ay naglaho, napalitan ng ibang mga eksena, ibang mga alaala na bumubuhos na parang sirang dam. Si Dominic, umiiwas ng tingin tuwing tinatanong niya tungkol sa finances ng kumpanya. Don't worry about it, Tess. Ako na ang bahala sa lahat. Just focus on being a beautiful wife and a good mother. Ang ngiti niya ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay walang laman. Si Doña Eleanor, sa isang hapunan ng pamilya. Ang pamilyang Vergara ay may pangalang inaalagaan. Sana'y matutunan mo, Tess, kung paano dalhin ang apelyidong yan ng may karangalan. Isang paalala na hindi siya tunay na kabilang.
Ang mga pira-piraso ay nagiging isang buong larawan. Ang mga bulong-bulungan, ang mga lihim, ang mga kasinungalingan. At pagkatapos, ang gabi ng lagim. Nasa loob siya ng kotse. Masaya siya. Excited na ibalita kay Dominic ang gender ng kanilang baby na nalaman niya lang noong araw na yon. Biglang tumawag si Ariana. Tess, nasaan ka? May emergency. Kailangan kang makausap ni Dominic. Puntahan mo siya sa rest house sa Tagaytay. Now na. Ang pagmamadali niya. Ang madilim at palikong daan. Ang pag-ulan. Ang huling pag-uusap nila ni Dominic sa telepono. Malapit na ako, Hon. Bakit parang ang ingay dyan? Ang malamig na boses ni Dominic mula sa kabilang linya. I'm sorry, Tess. Sana maintindihan mo. This is for the best. At pagkatapos, ang nakakasilaw na ilaw ng isang malaking truck sa likuran niya. Bumubusina ng walang tigil. Ang marahas na pagbangga. Ang pagtulak sa kanyang sasakyan, papalapit sa bangin. Lahat ay bumalik. Ang alpiler ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumikha ng isang maliit na kalansing sa sahig na semento. Hindi. Bulong ni Tess. Hindi. Totoo. Ang sakit sa kanyang ulo ay napalitan ng isang sakit na mas malala. Ang sakit ng isang pusong pinagtaksilan at dinurog. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy na parang ilog. Hindi ito mga luha ng pagkalito, kundi mga luha ng isang katotohanang napakasakit tanggapin. Ang asawa niya, ang pinakamatalik niyang kaibigan, sinubukan siyang patayin. Niyakap siya ni Aling Nita, umiiyak na rin. Ija, anak ko, andito lang ako. Humagulgol si Tess. Ang bawat hikbi ay puno ng sakit ng isang buong buhay na pagtitiwala na nawasak sa isang gabi. Humagulgol siya para sa kanyang mga pangarap na nawala, para sa pag-ibig na akala niya'y totoo, at para sa batang nasa sinapupunan niya na muntik nang mawalan ng ina. Ilang minuto siyang umiyak, inilabas ang lahat ng sakit, lahat ng galit, at pagkatapos, dahan-dahan tumigil ang kanyang mga luha. Nang iangat niya ang kanyang mukha, wala na ang bakas ng kawalan at pagkalito. Wala na ang takot. Ang tanging naroon ay isang malamig at matatag na determinasyon, isang apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Ang apoy na sinindihan ng unang pitik ng kanyang anak ay lumaki na ngayon, naging isang nagngangalit na siga. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tiningnan niya si Aling Nita. Tulungan niyo po ako, nanay. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Kailangan nilang pagbayaran to. Sakto namang dumating si Joaquin, dala ang tanghalian. Naabutan niya ang eksena. Si Tess na nakatayo, ang muka'y basang-basa ng luha, ngunit ang mga matay matigas na parang bato. Si Aling Nita na nasa likod niya, handang sumuporta. Tess? Tanong niya. Nag-aalala. Tumingin si Tess sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Joaquin ang babaeng minahal niya noon, matapang at hindi sumusuko. Ngunit may idinagdag na ngayon, isang bagay na mas matibay, isang bagay na mas mapanganib. Naaalala ko na, Joaquin, sabi ni Tess, ang boses ay walang anumang panginginig. Naalala ko na ang lahat. Itinuro niya ang alpiler na nasa sahig. At alam ko na kung paano tayo magsisimula. Ang kusina ni Aling Nita, na dati puno lang ng amoy ng pagkain at ng init ng pagmamahal, ay naging isang war room. Sa ibabaw ng maliit na lamesang kainan ay nakalatag ang katotohanan. Ang alpiler ni Ariana, ang text message sa telepono ni Joaquin, at ang mga alaala ni Tess na ngayon ay kasing linaw ng kristal. Hindi natin pwedeng basta-basta isumbong sa pulis, sabi ni Joaquin. Ang boses ay seryoso. Hawak ng mga bergara ang maraming maimpluwensyang tao. Ibabasura lang nila ang kaso. Sasabihin nilang naghahallucinate si Tess dahil sa aksidente. We need solid proof. Something they can't deny.
Ang alpiler, sabi ni Tess. Hindi ba't ebidensya na to? Circumstantial, sagot ni Joaquin. Maari nilang sabihing naiwan lang yan ni Ariana sa kotse mo noong huli kayong magkasama. Kailangan natin ng mas matibay. Isang pag-amin, isang recording, financial records. Tumango si Tess. Ang isip ay gumagana na. Ang babaeng minsay naghihintay lang ng utos mula sa asawa ay nawala na. Pinalitan siya ng isang babaeng nag-iisip ng ilang hakbang pauna. Kung ganoon, kailangan nating laruin ang laro nila, sabi ni Tess. Ang mga mata ay nakatutok sa kawalan. Gagamitin natin ang inaakala nilang kahinaan ko laban sa kanila. Tumingin siya kina Joaquin at Aling Nita. Mula ngayon, ako pa rin si Tess na walang alaala. Mahina, nalilito. Umaasa pa ring babalikan ni Dominic. Iyon ang ipapakita natin sa kanila. Nagkatinginan si Joaquin at Aling Nita. Parehong humanga sa biglaang pagbabago kay Tess. Ito ang unang hakbang, ang pagbuo ng isang maskara. Paano? Tanong ni Aling Nita. Kailangan nating ipaalam sa kanila kung nasaan ako. Paliwanag ni Tess. Pero hindi direkta. Kailangan nilang isipin na sila ang nakatuklas. Joaquin, may kilala ka bang kamag-anak ng mga Vergara na medyo malayo? Yung tipong tsismosa pero hindi nila masyadong pinagkakatiwalaan? Nag-isip si Joaquin. Meron. Isang tita Consuelo nila. Mahilig magmahjong at magkalat ng balita. Bakit? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Tess. Perfect. Kailangan mong aksidenteng makita siya. Magkunwaring nag-aalala ka. Sabihin mong dinala mo ako sa isang probinsya para makalanghap ng sariwang hangin. Pero hindi mo na alam ang gagawin dahil wala pa rin akong maalala. Para isipin nilang kontrolado pa rin nila ang sitwasyon, dugtong ni Joaquin, naiintindihan na ang plano. At para sila ang kusang lumapit. Exactly, sabi ni Tess. Kapag lumapit sila, lalo na si Dominic, doon na tayo kukuha ng ebidensya. Nang hapong yon, nagsimula ang pag-e-ensayo. Sa harap ng salamin sa kanyang kwarto, pinraktis ni Tess ang isang blangkong tingin. Ang mga matang puno ng apoy kanina ay naging malungkot at nawawala sa sarili. Pinraktis niya ang isang nanginginig na boses, ang mga kamay na laging tila naghahanap ng mahahawakan. Kamusta ka na, Tess? Tanong ni Joaquin, na gumaganap bilang si Dominic. Okay lang. Sagot ni Tess, ang tingin ay nakatutok sa sahig. Naguguluhan pa rin ako. Sino ka ulit? Napatigil si Joaquin. Kahit alam niyang umaarte lang si Tess, may kirot pa rin kaakibat ang mga salitang iyon. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Gagalingan ko pa, sabi ni Tess sa sarili, bago huminga ng malalim at umulit. Samantala, sinunod ni Joaquin ang plano. Nagtungo siya sa isang cafe na alam niyang paboritong puntahan ng tita Consuelo ng mga Vergara. Hindi nagtagal, dumating nga ito kasama ang kanyang mga amiga. Nagkunwari si Joaquin na nagulat nang makita ito. Ang usapan ay naging eksakto tulad ng inaasahan. Joaquin, hiho, ano ang balita kay Tess? Kawawa naman ang bata. Nakausap ko si Eleanor, sabi niya, ayaw mo raw silang papasukin sa ospital. Nagpakita ng pagod at pag-aalala si Joaquin. Tita, pasensya na po. Masyado lang pong magulo. Dinala ko po muna siya sa Batangas para magpagaling. Pero hindi ko na po alam. Wala pa rin po siyang maalala. Laging tulala. Laging hinahanap si Dominic. Ang mga mata ng matanda ay lumaki na parang platito. Naamoy na ang isang bagong tsismis. Talaga? Nasaan kayo sa Batangas? Baka gusto ninyong dalawin namin. Huwag po muna, tita. Baka lalo siyang malito. Mabilis na sagot ni Joaquin. Pero, baka po pwede niyong sabihin kay Dominic. Baka ang boses lang niya ang makapagpabalik ng alaala niya. 1 linggo ang lumipas. 1 linggo ng paghihintay at paghahanda. Hanggang isang gabi, habang naghahapunan sila, isang mamahaling itim na sasakyan
ang huminto sa tapat ng simpleng bahay ni Tess. Kinabahan si Aling Nita. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Tess sa ilalim ng mesa. Huminga ng malalim si Tess, ipinikit ang mga mata, at nang imulat niya itong muli, siya na ulit ang babaeng walang alaala. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakaeleganteng itim na bestida. Ang mukha ay nakatago sa likod ng malalaking sunglasses kahit gabi na. Hindi si Dominic ang dumating, si Doña Eleonor. Nakatayo ito sa labas ng bakod, tinitingnan ang maliit na bahay na may pagkasuklam sa kanyang mga mata na para bang isa itong dumi na dumikit sa kanyang mamahaling sapatos. Bumaba ka riyan, Tess. Malamig nitong utos, kahit hindi pa man siya nakakapasok. Kailangan nating mag-usap. Ang pagdating ni Doña Eleonor ay parang isang biglaang pagbuhos ng malamig na hangin sa loob ng bahay. Naramdaman ni Tess ang pamilyar na kaba, ang kaba ng isang manugang na laging kulang sa mata ng kanyang biyenan. Ngunit sa ilalim ng kabang iyon, mayroong isang matigas na determinasyon. Huwag kang magpahalata. Tess, ba nasa... Huwag. Papasukin niyo po siya, Nanay Nita. Mahinang sabi ni Tess, sapat lang para marinig ng matanda. Tumayo siya, dahan-dahan, na tila bawat galaw ay nangangailangan ng matinding pagsisikap. Pinagbuksan ni Aling Nita ng gate si Doña Eleonor. Pumasok ito sa maliit na sala, ang mga matay sinusuri ang bawat sulok na may hindi maitagong pandidiri. Tila ba ang simpleng bahay na yon ay isang personal na insulto sa kanyang karangyaan. So, this is where you've been hiding, sabi niya, hindi bilang tanong, kundi isang akusasyon. Tumingin siya kay Joaquin. At ikaw pa rin ang kasama niya. How predictable. Doña Eleonor. Magalang na bati ni Joaquin. Tumatayo bilang harang sa pagitan ni Tess at ng matanda. Ano po ang kailangan ninyo? Hindi pinansin ni Doña Eleonor si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tess, matalas at nanunuri, na para bang sinusubukang basahin ang nasa likod ng blangkong ekspresyon nito. Iha, sabi niya. Ang boses ay biglang lumambing, ngunit peke ang tunog. Pinag-alala mo kami, lalo na si Dominic. Hindi siya makakain, hindi makatulog. He's worried sick about you. Lumapit si Tess, bawat hakbang ay maingat. Sa sino po? Sino po si Dominic? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig at puno ng pagkalito. Iyon ang unang bala sa kanilang laban. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang nakita ni Tess sa biyenan. Isang senyales na gumagana ang kanyang plano. He's your husband, Tess. Ang ama ng dinadala mo. Sagot ni Doña Eleonor. Idiniin ang bawat salita. Hindi mo ba talaga siya maalala? Umiling si Tess. Ang mga matay nagsimulang mamasa. Pasensya na po. Ang sabi po ng doktor, blanko po lahat. Umupo si Doña Eleonor sa isang silyang yantok, na tila reynang umuupo sa kanyang trono. Kawawa ka naman, Hija. Ang hirap ng pinagdadaanan mo. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng kalkulasyon. Sinusubukan nitong alamin kung totoo o hindi ang nakikita. May mga panaginip po ako, sabi ni Tess. Sinusunod ang script na binuo nila ni Joaquin. Mga pangalan? Naririnig ko po ang pangalang Ariana. Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Tess ang isang mabilis na kislap ng iritasyon sa mga mata ni Doña Eleonor. Bingo! Si Ariana, sabi ng matanda. Pilit na pinapanatili ang kalmadong boses. Ang best friend mo. Siya nga ang nag-aasikaso kay Dominic ngayon. She's a good friend. Gusto ko po siyang makita, sabi ni Tess na parang bata. Sino po ba siya? Huwag mo na siyang isipin, mabilis na sagot ni Doña Eleonor. Ang kailangan mong isipin ay ang paggaling mo at si Dominic. Miss na miss ka na niya. Kinuha ni Doña Eleonor ang kanyang Hermes bag
at naglabas ng isang makapal na sobre. Inilapag niya ito sa mesa. "Heto," sabi niya, "pera. Para sa mga pangangailangan mo at ng bata. Huwag kang mag-alala sa gastusin. Ang pamilya Vergara ay hindi nagpapabaya." Iyon ang pangalawang pagsubok. Isang alok. Isang paraan para bilhin ang kanyang katahimikan. Tinitigan lang ni Tess ang sobre na para bang isa itong bagay na hindi niya maintindihan. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga gumamela sa labas ng bintana. Kumuha siya ng isang bulaklak na nalaglag sa paso at nagsimulang paglaruan. Ang mga talulot nito, hindi pinapansin ang pera. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Wala na siyang pakialam sa yaman. Doon, nakita ni Tess ang isang bahagyang pag-relax sa postura ni Doña Eleanor. Tila nakumbinsi na ito. Ang isang Tess na hindi interesado sa pera ay isang Tess na hindi banta. "Sige na, Hija. Kailangan ko nang umalis," sabi ng matanda. Tumatayo na. "Babalik na lang ako. At baka sa susunod, isama ko na si Dominic." Pagkaalis ni Doña Eleanor, napaupo si Tess sa silya. Nanginginig ang mga tuhod. Napayakap sa kanya si Aling Nita. "Ang galing mo, anak! Ang galing mo!" Ngunit si Tess ay hindi pa tapos. Tumingin siya kay Joaquin, ang apoy ay nagbalik na sa kanyang mga mata. Nakuha niya ang pain. Ngayon, oras na para sa susunod na hakbang. Tumawag ka sa opisina ni Dominic. Sabihin mong gusto ko siyang makausap. Gusto kong marinig ang boses niya. Kailangan kong makaalala. Ginawa ni Joaquin ang tawag. Ang sekretarya ni Dominic ay nag-alangan. Ngunit nang marinig ang dahilan, pumayag itong iparating ang mensahe. Makalipas ang isang oras, tumawag pabalik ang sekretarya. "Mr. Villanueva, pumayag po si Sir Dominic na makipagkita kay Ma'am Tess," sabi nito. "Bukas ng hapon, sa The Glass House Cafe." "Salamat," sabi ni Joaquin. "Pero may isa po siyang kondisyon," dagdag ng sekretarya. Ang boses ay tila nag-aalangan. "Ano yon?" Kailangan daw pong kasama si Ma'am Ariana. Ang The Glass House Cafe ay pinili dahil sa mga pader nitong salamin na nagbibigay ng ilusyon ng pagiging bukas at tapat. Isang kabalintunaan sa kung anong uri ng pagtatagpo ang magaganap sa loob nito. Sa maagang dumating sina Tess at Joaquin, pumili ng isang pwesto sa sulok kung saan kitang-kita nila ang lahat ng papasok. Si Tess ay nakasuot ng isang simpleng maternity dress. Ang buhok ay nakalugay lang at walang kahit anong kolorete sa mukha. Ang itsura niya ay simple, pagod at marupok. Isang perpekting maskara. Habang naghihintay, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, "Huwag kang magpapakita ng galit. Awa, awa ang kailangan nilang makita sa'yo. At pagkalito." "Kaya mo ba to, Tess?" tanong ni Joaquin. Ang kamay ay nakaalalay sa likod niya. Tumango si Tess, hindi inaalis ang tingin sa pinto. "Para sa anak ko," bulong niya. Ilang sandali pa, pumasok na sila. Si Dominic, guwapo at elegante sa kanyang business suit, ngunit may bakas ng pagod at pagkabalisa sa kanyang mga mata. At sa tabi niya, si Ariana, nakakapit sa braso ni Dominic na para bang pag-aari niya ito. Nakasuot si Ariana ng isang matingkad na pulang bestida, isang direktang hamon sa kapayakan ni Tess. Nang makita nila si Tess, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Si Dominic ay nagpakita ng isang komplikadong emosyon, pagkakasala, awa, at marahil, isang katiting na pagsisisi. Si Ariana naman, sa likod ng kanyang matamis na ngiti, ay mayroong hindi maitagong pagtatagumpay sa kanyang mga mata. "Tess," bati ni Dominic. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "It's so good to see you." "Hi, bestie!" masiglang bati ni Ariana. Umupo sa tabi ni Dominic, sa tapat mismo ni Tess. "We missed you so much." Hindi sumagot si Tess. Tumingin lang siya kay Dominic, ang kanyang mga mata ay nanlalaki na parang isang batang nakakita ng isang pamilyar, ngunit hindi maalalang mukha.
Dahan-dahan niyang inabot ang kamay para hawakan ang pisngi ni Dominic. Ikaw, sabi niya, ang boses ay mahina at nag-aalangan. Ikaw si Dominic? Napatigil si Dominic. Ang pag-arte ni Tess ay napakagaling, napakatotoo, na kahit siya ay nadala. Isang matinding alon ng pagkakasala ang bumalot sa kanya. Oo, Tess, ako to, ang asawa mo. Samantala, si Ariana ay nanonood. Ang kanyang nangiti ay bahagyang nanigas. Ang eksena ay hindi naaayon sa kanyang inaasahan. Akala niya ay makikita niya ang isang Tess na galit o nagdududa, ngunit ang nakikita niya ay isang Tess na tila mas lalong kumakapit kay Dominic. Asawa? Inulit ni Tess ang salita, bago dahan-dahang ibinaling ang tingin kay Ariana, na para bang ngayon lang niya ito napansin. Sino? Sino siya? Si Ariana to, Tess, ang best friend mo. Mabilis na sagot ni Dominic. Best friend? Bulong ni Tess, ngunit ang tingin niya ay bumalik agad kay Dominic, na para bang si Ariana ay isang hindi importanteng bagay. Ang sabi sa panaginip ko, may pamilya daw tayo, may anak. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang bawat salita ni Tess ay isang patak ng asido sa pagitan ni Dominic at Ariana. Pinupukaw niya ang nakaraan, ang mga pangako, ang pamilyang kanilang sinira. Nakita ni Joaquin ang pagbabago sa mukha ni Ariana. Ang pagkainis ay nagsisimula ng gumapang sa ilalim ng kanyang pekeng ngiti. Of course, may anak kayo, sabi ni Ariana. Pilit na isinasali ang sarili sa usapan. And we're all excited to meet him or her. Di ba, Dom? Ngunit si Tess ay hindi tumingin sa kanya. Gusto kong umuwi, sabi niya. Nakatingin pa rin kay Dominic. Sa bahay natin. Baka doon maalala ko ang lahat. Iyon ang patibong. Isang direktang apela sa natitirang konsensya ni Dominic. Tess, hindi pa pwede? Mabilis na sabi ni Ariana. Sabi ng doktor, you need to rest. Dito ka muna sa probinsya. Pero, biglang aksidenteng naitabig ni Tess ang baso ng tubig sa mesa. Ang malamig na tubig ay tumapon diretso sa pulang bestida ni Ariana. Oh my God! I'm so sorry! Sabi ni Tess, ang mga mata ay puno ng pagkataranta. Sorry. Hindi ko sinasadya. It's fine. Inis na sabi ni Ariana. Tumatayo at pinupunasan ang basang damit. Excuse me, pupunta lang ako sa restroom. Sa pag-alis ni Ariana, naiwan ang isang mabigat na katahimikan sa pagitan ni Tess, Dominic at Joaquin. Ito ang pagkakataon. Iniwas ni Tess ang pagiging biktima. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dominic. Ang kanyang tingin ay blanko pa rin, ngunit ang kanyang boses ay nagbago. Isang bulong na puno ng multo ng nakaraan. Naalala ko, ang mga pangarap natin, Dominic. Ang mga salitang yon ay tumama kay Dominic na parang isang sampal. Napatingin siya sa babaeng nasa harap niya, ang babaeng pinangakuan niya ng lahat. Ang babaeng dinala niya sa bingit ng kamatayan. Hindi siya nakapagsalita. Pagbalik ni Ariana, ang tensyon ay mas lalo pang tumindi. Mabilis siyang nagpaalam. We need to go, Dom. May meeting ka pa. Hinila niya si Dominic patayo. Bago umalis, lumingon si Ariana kay Tess. Get well soon, bestie. Sabi niya. Ang nangiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay nagbabaga. Habang pinapanood nila ang pag-alis ng dalawa, alam ni Tess na nanalo siya sa laban na yon. Ang mga binhi ng pagdududa at genos ay naitanim na. Sa sasakyan, hindi na napigilan ni Ariana ang kanyang galit. Anong nangyayari sa'yo, Dominic? Bakit parang naaawa ka sa kanya? Sigaw niya. She's sick, Ari, at buntis siya. Hindi mo ba nakikita? Sagot ni Dominic. Exactly. Kaya nga delikado siya. Masyado kang nagiging malambot sa kanya. Nakalimutan mo na ba ang plano? Hindi sumagot si Dominic. Tumingin na lang siya sa labas ng bintana
Ang isip ay gulong-gulo. Hindi nila alam na sa ilalim ng upuan ng pasahero, isang maliit na itim na bagay na mas maliit pa sa isang barya ang tahimik na nagre-record ng bawat salita nila. Ang device na yon ay maingat na inilagay ni Joaquin sa parking lot bago pa man sila dumating. Ang recording ay malinaw. Ang mga salitang, "Nakalimutan mo na ba ang plano?" ay umalingaw-ngaw sa maliit na sala ni Tess na parang isang hatol ng kamatayan. Ito na, ang unang matibay na ebidensya. Ngunit alam nilang hindi pa ito sapat. Kailangan pa nila ng higit pa. Lalo na ang mga dokumento na magpapatunay sa motibo ng mga ito. Pera. Kailangan nating makausap si Mang Cardo, sabi ni Joaquin habang paulit-ulit na pinapakinggan ang recording. Siya ang dating chief accountant ng Vergara Corp. Bigla siyang tinanggal ni Dominic mga 6 na buwan na ang nakalipas. Bakit siya tinanggal? Tanong ni Tess. Dahil matapat siya sa papa mo. Sagot ni Joaquin. Si Mang Cardo ay matagal nang nagsisilbi sa pamilya ninyo bago pa man pumasok ang mga Vergara bilang business partners. Sigurado akong marami siyang alam. Ang paghahanap kay Mang Cardo ay hindi naging madali. Pagkatapos siyang tanggalin sa trabaho, tila nagtago ito. Ngunit sa tulong ng ilang lumang kontak, natuntun siya ni Joaquin sa isang maliit na karinderya sa Quiapo na pag-aari ng kanyang pamangkin. Nagkita sila sa isang maingay na sulok ng simbahan ng Quiapo, sa gitna ng amoy ng mga kandila at bulong ng mga panalangin. Si Mang Cardo ay mas matanda na ngayon. Ang kanyang mga balikat ay tila binigyan ng bigat ng mundo. Noong una, nag-aalangan siyang magsalita. Takot sa kung anong kayang gawin ng mga Vergara. Wala na akong laban sa kanila, Joaquin, sabi ng matanda. Ang boses ay mahina. Pamilyado akong tao. Ito po ay para kay Tess, sabi ni Joaquin. Inilahad ang isang larawan ni Tess na kuha bago ang aksidente, nakangiti at masaya. At para sa tatay niya, na itinuring kayong parang kapatid. Tinitigan ni Mang Cardo ang larawan. Bumalik ang mga alaala ng kabutihan ng ama ni Tess, ang taong nagbigay sa kanya ng oportunidad at tiwala. Biglang nagbago ang kanyang mga mata. Napalitan ng determinasyon ang takot. Ang walang hiyang si Dominic. Bulong ni Mang Cardo, ang mga kamao ay kumuyom. Sa ilalim ng utos ni Ariana, dahan-dahan niyang inilipat ang mga assets ni Tess, mga pekeng kumpanya, mga offshore accounts. Tinanong ko siya tungkol doon. Kinabukasan tanggal na ako sa trabaho. Pinalitan niya ako ng isang bata. Isang tuta ni Ariana. Pumayag si Mang Cardo na tumulong. Meron siyang itinatagong kopya ng ilang mga dokumento, mga ebidensya ng mga unang transaksyon. Ibinigay niya ito kay Joaquin kasama ang isang pangako. Kapag handa na kayo, tatayo ako bilang testigo. Habang si Joaquin ay gumagalaw sa dilim, si Tess naman ay nahaharap sa sarili niyang laban. Ang kanyang pagbubuntis ay nasa huling yugto na. Ang mga gabi ay mas mahirap. Ang kanyang katawan ay mas mabigat. Ngunit ang kanyang espiritu ay hindi kailanman naging mas matatag. Isang gabi, habang nagbabasa ng libro, naramdaman niya ang isang matinding kirot. Sinundan pa ito ng isa. Nanay Nita, sigaw niya. Dinala siya ni Aling Nita at Joaquin sa isang maliit at pribadong lying-in clinic sa kalapit na bayan, malayo sa mga malalaking ospital kung saan madali silang matututunton. Ang labor ay mahaba at mahirap. Sa bawat paghilab ng sakit, hindi ang mukha ni Dominic ang kanyang naaalala, kundi ang sakit ng pagtataksil. Ginamit niya ang galit na yon, ginamit niya ang sakit na yon bilang panggatong. Itinulak niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi lang para ilabas ang bata, kundi para itulak palayo ang lahat ng pait ng nakaraan. At pagkatapos ng ilang oras, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Isang malusog na batang lalaki. Inilagay ng nurse ang sanggol sa kanyang dibdib. Ang maliliit nitong mga mata ay nakapikit pa. Ang maliliit nitong kamay ay nakakuyom.
Sa sandaling madama ni Tess ang mainit na balat ng kanyang anak, sa kanyang balat, ang lahat ng galit, lahat ng plano ng paghihiganti ay pansamantalang naglaho. Ang natira na lang ay pag-ibig. Isang pag-ibig na napakalaki, napakalinis, na kaya nitong punuin ang lahat ng butas sa kanyang puso. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay tumutulo na ngayon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Ito na ang dahilan ng lahat. Ang kanyang lakas, ang kanyang pag-asa. Leo, bulong niya, ang pangalan mo ay Leo, ang aking munting leon, ang aking tagapagtanggol. Pumasok si Joaquin sa silid. Nakita ang mag-ina. Napangiti siya. Sa gitna ng lahat ng dilim, isang sinag ng liwanag ang dumating. Habang pinapanood ni Tess ang kanyang natutulog na anak, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang ligtas na mundo para kay Leo. Isang mundo kung saan ang mga taong nanakit sa kanila ay hindi na kailanman makakalapit pa. Kinabukasan isang balita ang gumimbal sa kanilang lahat. Isang anunsyo sa isang sikat na society magazine online. Dominic Vergara and Ariana De La Cuesta, a match made in heaven. The happy couple is pleased to announce their engagement. A lavish party will be held at the Vergara Mansion in 1 month's time. Nakatitig si Tess sa larawan, si Dominic at Ariana, nakangiti, magkayakap, na para bang walang anumang kasalanang nagawa. Tumingin siya kay Joaquin, ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit nagliliyab. Yan na, sabi niya, ibinigay na nila sa atin ang entablado para sa huling akto ng ating palabas. Ang isang buwan ay parang isang butil ng buhangin na mabilis na nauubos sa isang hourglass. Bawat araw ay ginugol ni Tess at Joaquin sa masusing pagpaplano, ang bawat piraso ng ebidensya, ang recording, ang mga dokumento mula kay Mang Cardo, ang testimonya ng ilang dating empleyado na inabuso rin ng mga Vergara ay maingat na inayos at pinagdugtong-dugtong. Ngunit habang papalapit ang araw ng engagement party, ang kanilang mga kaaway ay tila nakakaramdam na rin ng panganib. Si Doña Eleanor, na hindi na muling bumisita, ay naging mas mapagmatyag. Sa likod ng kanyang mga ngiti sa mga social events, ang kanyang mga mata ay laging alerto. Nag-hire siya ng isang private investigator para sundan si Joaquin. Isang hapon, habang si Joaquin ay papunta sa opisina ng isang abogado na tumutulong sa kanila pro bono, napansin niya ang isang itim na kotse na kanina pa sumusunod sa kanya. Mabilis siyang nag-isip. Sa halip na dumiretso, lumiko siya at pumasok sa isang mall. Nagpalipas siya ng ilang oras doon, nagpalipat-lipat ng sinehan bago lumabas sa ibang exit at sumakay ng taxi para makatakas. Sinusundan na nila ako, Tess. Balita niya ng gabing iyon sa telepono. Nagiging desperado na sila. Kailangan nating mag-ingat ng husto. Ang balitang iyon ay nagdulot ng isang bagong antas ng tensyon. Ang kanilang ligtas na kanlungan sa probinsya ay hindi na gaanong ligtas. Samantala, si Dominic ay lalong nagiging miserable. Ang nalalapit na party ay hindi nagdudulot sa kanya ng saya, kundi ng bigat. Ang mga alaala ng kanyang mga pangarap kasama si Tess, na pilit niyang ibinabaon, ay laging bumabalik sa gabi. Ang mukha ng isang asawang wala nang maalala ay mas masakit pa kaysa sa mukha ng isang asawang galit. Isang gabi, pagkatapos ng isang matinding pagtatalo nila ni Ariana tungkol sa gastos ng party, hindi na niya nakayanan. Sa isang biglaang desisyon na dulot ng alak at konsensya, sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho ng mabilis papunta sa Batangas, sa address na nakuha niya mula sa kanyang tita Consuelo. Gusto niyang makita si Tess. Gusto niyang makausap ito. Mag-isa. Marahil para humingi ng tawad. Marahil para lang pagaanin ang sarili niyang pasanin.
Ngunit ang kanilang network ng impormasyon ay mas mabilis. Isang kapitbahay na pinagbilinan ni Aling Nita ang agad na tumawag nang makita ang pamilyar na kotse ni Dominic na papaliko sa kanilang kalsada. Papunta na siya rito. Ang nanginginig na bulong ni Aling Nita kay Tess. Walang oras para mag-isip. Binuhat ni Tess si Baby Leo. Kinuha ni Aling Nita ang isang bag na laging nakahanda, ang go bag nila na naglalaman ng mga damit, pera at mga kopya ng ebidensya. Tumakas sila sa likod bahay, dumaan sa mga taniman ng gulay at lumabas sa kabilang kalsada kung saan naghihintay na si Joaquin na agad na nagmaneho papunta roon matapos matanggap ang tawag. Nang dumating si Dominic sa bahay, ang nadatnan niya ay katahimikan. Kumatok siya ng malakas. "Tess! Aling Nita! Buksan niyo to!" Walang sumasagot. Sa sobrang frustrasyon, sinipa niya ang pinto. Bumukas ito. Ang bahay ay walang tao. Malamig. Tila matagal nang inabandona. Ngunit sa may hagdanan, may nakita siyang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol. Asul, halatang para sa isang lalaki. Pinulot niya ito. Ang liit. Kasya lang sa kanyang palad. Ito ang sapatos ng anak niya. Isang anak na hindi pa niya nakikita, na hindi pa niya nayayakap. Isang anak na muntik na niyang patayin. Napaluhod si Dominic sa sahig. Hawak-hawak ang maliit na sapatos. At doon, sa gitna ng katahimikan ng bahay na puno ng mga alaala, humagulgol siya na parang isang bata. Ligtas na nakarating sina Tess sa isang maliit na apartment sa Quezon City na inarkila ni Joaquin gamit ang ibang pangalan. Ito ang magiging huling taguan nila bago ang malaking gabi. Habang pinapatulog ni Tess si Leo, ang kanyang puso ay kumakabog pa rin dahil sa muntik na pagkahuli sa kanila. Ang laro ay nagiging mas mapanganib. Kinabukasan, isang delivery man ang kumatok sa kanilang pinto. May dala siyang isang maliit na kahon. "Para kanino po to?" tanong ni Joaquin. Walang pangalan ng nagpadala. Ang nakasulat lang ay ang kanilang pekeng address. Sa pag-aalinlangan, kinuha niya ito at dinala sa loob. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, wala itong bomba o anumang mapanganib. Ang laman lang nito ay isang burner phone, isang simpleng teleponong dipindot. Nagkatinginan sila ni Tess. Sino ang magpapadala nito? Binuksan ni Tess ang telepono. May isang unread message. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang mensahe. Ang mga salita sa screen ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. "Handa ka na ba? Ako ang nagpadala ng babala. Oras na para magkaharap tayo." Ang Vergara Mansion ay naliligo sa liwanag. Ang mga ilaw mula sa malalaking chandelier ay kumikinang sa mga mamahaling alahas at mga kupitan ng champagne ng mga panauhin. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak, pabango, at ng mga pekeng papuri. Ito ang engagement party ng taon, isang pagpapakita ng yaman, kapangyarihan, at ng isang pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Sa gitna ng lahat, nakatayo sina Dominic at Ariana, ang happy couple. Si Dominic, gwapo sa kanyang Tom Ford suit, ay pilit na ngumingiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging napapalingon sa malaking pinto, na tila may hinihintay o kinatatakutan. Si Ariana naman ay isang diyosa sa kanyang puting gown, ang reyna ng gabi. Lasing sa atensyon at tagumpay, si Doña Eleanor ay abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga bisita, mga senador, mga business tycoon, mga socialite. Ang bawat ngiti niya ay isang transaksyon. Ang bawat yakap ay isang political move. Ang gabing ito ay hindi lang para sa kanyang anak. Ito ay para sa pangalan ng mga Vergara. Sa isang sikretong lokasyon ilang kilometro lang ang layo, naghahanda na si Tess para sa kanyang pagdating. Ang babaeng nakaharap sa salamin ngayon ay malayo na sa Tess na mahina at nalilito. Nakasuot siya ng isang simple ngunit eleganteng itim na bestida,
ang kulay ng pagluluksa at ng kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita sa kanyang muka na hindi na nagtatago sa likod ng anumang maskara. Ang tanging alahas na suot niya ay isang pares ng simpleng hikaw. Ang kanyang make-up ay minimal, ngunit nagpapatingkad sa apoy sa kanyang mga mata. Sa kanyang bisig, mahimbing na natutulog si Baby Leo, nakasuot ng isang puting damit. Ang kanyang inosenteng muka ay isang stark na kaibahan sa digmaang sasalihan ng kanyang ina. "Handa ka na ba?" tanong ni Joaquin, na nakatayo sa likod niya, nakasuot ng isang madilim na suit. Tumango si Tess. "Ipinanganak ako para sa gabing ito," sagot niya. Ang kanilang misteryosong kakampi na nagpakilalang si David, ang matagal ng executive assistant ng yumaong ama ni Dominic at personal na nakasaksi sa lahat ng kabulukan ng pamilya, ay naghihintay na sa kanila. Siya ang nagplano ng kanilang pagpasok. Bumalik tayo sa mansion. Oras na para sa pinakahihintay na bahagi ng gabi. Umakyat sa entablado si Dominic at Ariana. Hawak ni Dominic ang isang mikropono. "Good evening, everyone," simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. "Thank you all for coming to celebrate with us. I just want to say that I'm the luckiest man tonight to be engaged to a woman as beautiful and as supportive as Ariana." Pumalakpak ang mga tao. Kinuha ni Dominic ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob, isang dambuhalang diamanteng singsing. Ariana ay... Ngunit bago pa niya maituloy ang sasabihin, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Nagkaroon ng bulungan at pagkalito. "Technical difficulties lang po, just a moment," sigaw ng MC. Ngunit ang dilim ay tumagal ng halos 10 segundo. Isang katahimikan na nakakabingi. At nang biglang bumalik ang mga ilaw, natigilan ang lahat, napatigil ang paghinga ng buong kalipunan. Sa tuktok ng malawak na hagdanan ng mansyon, nakatayo ang isang babae. Nakatayo si Tess. Hawak niya sa kanyang mga bisig ang isang sanggol na mahimbing na natutulog, tila isang anghel sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang presensya ay hindi marahas, ngunit puno ito ng isang bigat na tila kayang pabagsakin ang buong mansyon. Hindi siya sumisigaw, hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya roon, isang reynang nagbabalik, para bawiin ang kanyang kaharian. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Dominic o kay Ariana. Ang mga mata niya ay nakapako sa iisang tao lamang sa buong silid, kay Doña Eleanor, isang tingin na nagsasabing, "Checkmate." Ang singsing ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Dominic. Lumikha ng isang maliit na kalansing na narinig sa buong silid dahil sa nakabibinging katahimikan. Si Ariana, na kanina'y reyna, ay tila isang estatwang nabasag. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkabigla at takot. Dahan-dahang ngumiti si Tess, isang ngasang ngiti na malamig, matalim, at walang bahid ng awa. Ang kanyang boses, kalmado ngunit malinaw, ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, hindi nangangailangan ng mikropono. "Nagsisimula pa lang ang party. Huwag kayong mag-alala, may dala akong regalo." Ang mga salita ni Tess ay bumasag sa katahimikan na parang isang piraso ng yelo. Walang sino man ang nangahas na gumalaw. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Ang babaeng dapat ay nasa probinsya at walang alaala. Ngunit ngayon nakatayo sa kanilang harapan na parang isang aparisyon ng paghuhukom. Anong ginagawa mo dito?" Ang unang nakapagsalita, si Ariana. Ang kanyang boses ay isang nanginginig na pabulong, puno ng hindi makapaniwalang takot. Hindi siya sinagot ni Tess. Sa halip, dahan-dahan itong bumaba ng hagdanan. Bawat hakbang ay tiyak at puno ng kahulugan. Habang naglalakad siya, ang isang dambuhalang projector screen sa likod ng entablado na dapat sana'y magpapakita ng AVP ang love story ni na Dominic at Ariana ay biglang umilaw.
Ngunit hindi mga larawan ng pag-iibigan ang lumabas. Ang unang lumabas sa screen ay isang larawan ni Tess at Dominic nung araw ng kanilang kasal. Masaya, puno ng pag-asa. Sinundan ito ng mga video clips ng kanilang masasayang sandali, mga pangakong binitiwan. Isang paalala sa lahat ng naroroon ng kung ano ang sinira. Ano to? Patayin niyo yan! Sigaw ni Doña Eleanor sa mga technical staff. Ngunit walang sumunod. Si David, ang kakampi ni Tess, ang may kontrol sa lahat. Pagkatapos ng masasayang alaala, ang tono ay biglang nagbago. Lumabas ang mga dokumento na ibinigay ni Mang Cardo, pinalaki sa screen para makita ng lahat. Ang mga pangalan ng mga pekeng kumpanya, ang mga bank transfer sa mga offshore accounts, ang sistematikong paglipat ng yaman ni Tess sa pangalan ni Dominic at mula kay Dominic papunta sa mga kumpanyang kontrolado ni Ariana. Bulungan, pagkabigla. Ang mga ngiti sa mukha ng mga bisita ay napalitan ng pagtataka at pagdududa. Mga kasinungalingan, gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Ariana, ang kanyang mukha ay namumutla na. At pagkatapos, ang pinakamatinding dagok, ang audio, ang recording mula sa sasakyan. Ariana, masyado kang nagiging malambot sa kanya. Nakalimutan mo na ba ang plano? Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Si Dominic ay napayuko, hindi na makatingin sa kahit kanino. Ang plano, sabi ni Tess, na ngayon nasa gitna na ng bulwagan, ilang hakbang na lang ang layo mula sa entablado. Ang plano na patayin ako at ang anak ko para makuha ninyo ang lahat. Binaling niya ang tingin sa mga bisita. Ang kwentong alam ninyo ay naaksidente ako. Pero ang totoo, tinulak ako. Tinulak ako sa bangin ng mismong asawa ko at ng babaeng tinuring kong kapatid. Sa hudyat ni David, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama ang isang lalaki na pamilyar sa marami, ang sekretarya at kanang kamay ng yumaong ama ni Dominic, si David. Ako ang tumawag sa ambulansya ng gabing iyon, sabi ni David. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang truck na bumangga sa sasakyan ni Ma'am Tess at nakita ko ang kotse ni Miss Ariana de la Cuesta na mabilis na umalis mula sa lugar ng krimen. Sinungaling. Hysterical na sigaw ni Ariana. Wala kang pruweba. Oh, meron. Malamig na sagot ni Tess. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa kanyang palad, nakapatong ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang alpiler, ang pilak na hairpin. Naiwan mo to sa kotse ko, Ariana, sabi ni Tess. Ang regalo sa'yo ni Dominic, ang limited edition na alpiler na pareho nating natanggap. Siguro sa sobrang pagmamadali mong tumakas, hindi mo na namalayan. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat para kay Ariana. Ang kanyang mukha ay nag-iba mula sa pagtanggi patungo sa purong galit. Lumapit ang mga pulis sa entablado. Mr. Dominic Vergara, Miss Ariana de la Cuesta, inaaresto namin kayo para sa kasong attempted murder at conspiracy. Habang pinupusasan si Dominic, hindi siya tumingin kay Ariana. Hindi siya tumingin sa kanyang ina. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa isang bagay. Ang sanggol sa mga bisig ni Tess. Ang anak niya. Ang dugo niya. Ang konsensya niya. At doon, sa harap ng daan-daang tao, ang makapangyarihang si Dominic Vergara ay umiyak na parang isang talunan. Ngunit si Ariana, hindi siya sumuko ng ganoon kadali. Hindi! Sigaw niya, nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng pulis. Sa isang biglaang pagwawala, nakawala siya at sumugod papunta kay Tess. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ang kanyang mga kuko ay handang manakit. Akin lang si Dominic, dapat namatay ka na. Bago pa man siya makalapit, isang anino ang mabilis na humarang sa kanyang daraanan. Si Joaquin. Matatag siyang tumayo sa pagitan ni Ariana at Nina Tess at Leo.
isang buhay na pader. Tama na, Ariana, sabi niya. Ang boses ay puno ng awa at pagod. Tapos na ang laro. Hinuli muli ng mga pulis si Ariana na ngayon ay sumisigaw at nagmumura na parang isang baliw. Ang kanyang magandang gown ay nagusot. Ang kanyang perpektong ayos ay nasira. Ang reyna ay tuluyan ng nabuwag. Kinuha na sila ng mga pulis palabas. Naiwan ang isang bulwagang puno ng mga taong hindi makapaniwala. Mga cellphone na nagre-record at ang nabasag na dangal ng pamilyang Vergara. Sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Tess. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Hindi siya ngumiti, hindi siya umiyak. Tumingin siya sa kanyang biyenan, si Doña Eleonor, na nakatayo na parang isang estatwang yelo. Ang muka ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay sumisigaw ng pagkatalo at kahihiyan. Ang hiya, ang pinakamatinding parusa sa isang tulad niya. Tapos na. Nakuha na niya ang hustisya, ngunit sa pagtingin niya sa natutulog na mukha ng kanyang anak, alam niyang ngayon pa lang talaga magsisimula ang tunay niyang laban, ang laban para sa isang bagong buhay. Ang gabi ng engagement party ay naging isang pambansang iskandalo. Sa loob lang ng ilang oras, ang mga video na kuha mula sa mga cellphone ng mga bisita ay kumalat na parang apoy sa social media. Ang pangalan ng mga Vergara na dati simbolo ng yaman at kapangyarihan ay naging simbolo na ngayon ng krimen at kahihiyan. Vergara scandal, iyon ang naging trending topic sa buong bansa. Ngunit malayo sa ingay at gulo ng Maynila, sa tahimik na probinsya kung saan nagsimula ang lahat, nagahari ang kapayapaan. Bumalik sina Tess, Joaquin at Aling Nita sa lumang bahay. Dala nila si Baby Leo, na natulog ng mahimbing sa buong biyahe, walang kamalay-malay sa bagyong nilikha ng kanyang ina. Walang nagsasalita, hindi na kailangan. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay hindi awkward, kundi puno ng pag-unawa at ng isang shared na pakiramdam ng pagtatapos. Pagdating sa bahay, agad na ipinaghanda ni Aling Nita ng mainit na sabaw si Tess. Si Joaquin naman ay tahimik na ibinaba ang mga gamit. Si Tess, habang yakap-yakap si Leo, ay umupo sa tumba-tumba sa may bintana. Doon mismo sa pwesto, kung saan una siyang ngumiti matapos maramdaman ang pitik ng kanyang anak. Ang isip niya ay pagod. Ang katawan niya ay pagod. Ang kaluluwa niya ay pagod. Ang adrenaline na nagpatakbo sa kanya sa loob ng maraming buwan-buwan ay tila biglang nawala. Nag-iwan ng isang pakiramdam ng pagkaubos. Ngunit hindi ito isang masamang pakiramdam. Ito ay ang pagod na nararamdaman mo pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay. Kapag alam mong malapit ka nang makarating sa iyong patutunguhan, pinanood niya ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel, rosas at lila. Isang magandang pamamaalam sa isang araw na puno ng dilim. Lumapit si Joaquin, nag-aalangan. May dalang isang tasa ng tsa. Para sa'yo, sabi niya. Iniabot ito kay Tess. Salamat, sagot ni Tess. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa papalubog na araw. Hindi umalis si Joaquin. Tumayo lang siya sa tabi niya, nakatingin din sa labas. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong. Nandoon lang siya, isang tahimik na presensya, isang sandalan. At sa sandaling iyon lang ang kailangan ni Tess. Natatakot ako, Joaquin. Pag-amin ni Tess, ang kanyang boses ay isang bulong. Ang unang pagpapakita niya ng kahinaan matapos ang lahat. Saan? Mahinang tanong ni Joaquin. Sa kung anong susunod, sabi ni Tess. Tapos na ang laban. Nanalo ako pero paano ako magsisimula ulit? Paano ko bubuuin ang sarili ko mula sa mga basag na piraso? Tumingin si Joaquin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Hindi mo kailangang gawin yan mag-isa, Tess, at hindi ka basag na piraso. Oo, nasugatan ka, nagkabitak, pero ang mga bitak na yan, diyan pumapasok ang liwanag.
Sa sandaling iyon, ang isa sa maliliit na kamay ni Leo na kanina'y nakakuyom ay dahan-dahang bumukas at hinawakan ang hintuturo ni Joaquin. Isang maliit, walang malay na kilos. Napatingin sina Tess at Joaquin sa maliit na kamay na nag-uugnay sa kanila. At sa gitna ng pagod at kawalan ng katiyakan, isang ang ngiti ang sabay na sumilay sa kanilang mga labi. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Itinukod ni Tess ang kanyang ulo sa balikat ni Joaquin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hinayaan niya ang sarili niyang maging mahina. Hinayaan niya ang sarili niyang makahanap ng lakas sa ibang tao. Naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang may pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, habang nililinis ni Aling Nita ang mga sulat na dumarating, may isang sobre na nakaagaw ng kanyang pansin. Ang selyo ay mula sa Bureau of Corrections. Dala ng kaba, ibinigay niya ito kay Tess. Galing sa kanya, sabi ni Aling Nita. Tinitigan ni Tess ang sulat kamay sa sobre. Ang pamilyar na pagsulat ni Dominic. Hinawakan niya ito. Ang kanyang puso ay nag-aalinlangan. Bahagi niya ang gustong sunugin ito at kalimutan na ang lahat. Ngunit ang isang bahagi niya ay gustong malaman kung ano ang nasa loob. Ito na ba ang huling multo ng nakaraan na kailangan niyang harapin? Itinabi niya ang sulat sa ibabaw ng kanyang aparador, hindi pa binubuksan. Hindi pa ngayon. Marahil balang araw. O marahil hindi na kailanman. Ang mahalaga, siya na ang may hawak ng desisyon. Lumipas ang 3 taon. Ang dating tahimik na bahay sa probinsya ay napuno na ng buhay at halakhak. Ang hardin ni Aling Nita ay mas lalong gumanda. At ngayon ay mayroon na itong maliit na swing at sandbox sa isang sulok. Sa ilalim ng puno ng mangga, isang batang lalaki na may bilugang mga mata at kulot na buhok ang masayang naglalaro ng kanyang mga laruang truck. Vroom, vroom, sabi niya, habang itinutulak ang isang malaking dilaw na dump truck sa buhangin. Ito si Leo, ang munting leon, na ngayon ay isang masigla at bibong 3-year-old. Sa di kalayuan, sa may veranda, nakaupo si Tess. Pinapanood ang kanyang anak. Ang babae ngayon ay ibang-iba na sa babaeng muntik ng mamatay at sa reynang naghiganti. Ang kanyang mga mata ay kalmado na, puno ng isang kapayapaan na tanging panahon at paghilom ang makapagbibigay. Mayroon pa ring bakas ng tapang doon, ngunit ngayon, ito'y hinaluan na ng lambing. Siya na ngayon si Miss Tess, ang tagapagtatag ng kanlungan ni Leo, isang maliit ngunit matagumpay na foundation na tumutulong sa mga single mothers na biktima ng pang-aabuso. Gamit ang perang nakuha niya mula sa settlement sa mga Vergara, lumikha siya ng isang bagay na makabuluhan mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Lumabas si Joaquin mula sa loob ng bahay, may dalang 2 baso ng malamig na juice. Hindi na siya bisita ngayon, bahagi na siya ng tahanan. Umupo siya sa tabi ni Tess, ang kanilang mga balikat ay komportableng magkadikit. Sa kanyang daliri, mayroon ng isang simpleng wedding band. Ang likot-likot talaga ng anak mo, natatawang sabi ni Joaquin, habang ginugulo ang buhok ni Leo na tumakbo palapit sa kanila. Anak natin, pagtatama ni Tess, kasabay ng isang matamis na ngiti. Nahanap nila ang kanilang sila hindi sa isang marahas na bugso ng damdamin, kundi sa isang dahan-dahang pag-usbong ng tiwala. Sa mga gabing walang tulog habang inaalagaan si Leo, sa mga tahimik na umaga habang nagkakape, at sa mga daan-daang maliliit na sandali na bumubuo sa isang tunay na pagsasama. Mommy! Daddy! Sigaw ni Leo. Itinuturo ang isang peklat na bahagyang nakikita sa noo ni Tess. What's this? Hinawakan ni Tess ang peklat, isang permanenteng paalala ng gabing iyon. Dati, iniiwasan niya itong tingnan sa salamin. Ngayon, bahagi na ito ng kung sino siya. Ngumiti siya at tiningnan ang kanyang anak. This is a reminder, anak, malambing niyang sabi.
A reminder that mommy is a survivor and you are my greatest reason why. Niyakap niya si Leo ng mahigpit. Ito ang kanyang tagumpay. Hindi ang pagkakakulong ni na Dominic at Ariana, hindi ang pagbagsak ng mga Vergara, kundi ito, ang mainit na yakap ng kanyang anak, ang tahimik na pagmamahal ng kanyang asawa, ang payapang hapon sa kanilang hardin. Nang gabing iyon, habang natutulog na sina Leo at Joaquin, nagpunta si Tess sa kanyang aparador. Kinuha niya ang isang lumang kahon. Sa loob, naroon pa rin ang sulat mula kay Dominic. Hindi pa rin bukas. Kinuha niya ito. Tinitigan ng matagal. Sa loob ng 3 taon, hindi niya ito binuksan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi pa siya handa. Ngayon, alam niyang handa na siya. Hindi na niya kailangang basahin ang nasa loob para malaman na ito'y puno ng pagsisisi. Hindi na niya kailangang marinig ang kanyang paghingi ng tawad. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi para sa taong nanakit sa'yo. Ito ay para sa sarili mo. Ito ang huling susi para tuluyang makalaya. Nagpunta siya sa kusina, binuksan ang kalan, at isa-isang sinunog ang mga pahina ng sulat. Pinapanood ang mga salita ng nakaraan na maging abo. Hindi niya pinatawad si Dominic para gumaan ang loob nito. Pinatawad niya ito para tuluyan ng gumaan ang sarili niyang puso. Bumalik siya sa kanilang kwarto, humiga sa tabi ni Joaquin at niyakap ito. Sa labas, ang mga bituin ay kumikinang sa isang madilim, ngunit payapang kalangitan. Tapos na ang gabi. At para kay Tess, isang bagong umaga ang laging naghihintay.